Ikan siya sa tubod, ikan siya sa iwan, ikan siya sa langit. Okay, good morning po sa ating lahat. Today is March 15. Tama ba ako kay Steve? March 15 na okay. So ito po ang programa Kalasag ng Mamamayan. Siyempre dito sa DXIC 711 po. At siyempre ako po si Kuya Ryan. Siyempre kasama ko si Kuya Steve. At siyempre gusto mo na batiin lahat. No? Good morning po sa ating lahat, sa ating mga nakapagkinig dyan sa 44 barangay dito sa Iligan. At siyempre sa ilang lalawigan ng Lanao del Norte. Siyempre before tayo mag-start ng updates, i-greet ko po muna ang aking brigade commander ng 2nd Mechanized Infantry Brigade, Colonel Gilbert Gapay. Sir, good morning po sa inyo. At syempre sa aking pinakamasipag at pinakamakisig na battalion commander, Lieutenant Colonel Anton G. Abrina. Sir, good morning po sa inyo. At syempre sa mga line company commanders, kay Captain Rolito Sorila ng 41st Mechanized Infantry Company na nakabase dyan sa Barangay Dalipugay, Iligan City. At syempre kay Captain Romel Mendoza ng 42nd Mechanized Infantry Company na nakabase sa Baluil, Lanao del Norte. At syempre kay Captain Randy Bagaporo ng 43rd Mechanized Infantry Company na nasa Matunggaw, Lanao del Norte. At syempre sa aking battalion CM officer na nakabreak ngayon, kay Captain George Bernesa. Sir, good morning po sa inyo. At syempre sa mga ilang tropang naikinig sa atin sa Barangay Suarez at buong tropa ng 4th Mechanized Infantry Kalasag Battalion. Kuya Steve, baka may gusto kong batiin kasi Kuya Ryan, so good morning muna sa ating listeners, especially sa taga Barangay Suarez, and mamaya marami tayong greetings. Okay, so marami pa tayong greetings. Okay, so updates po tayo kay Steve. So updates, coverage nito is on March 8 to March 15. So March 8, nag-attended po si Lieutenant Gradua nito sa may nakabase siya sa Barangay Santa Filomena, yun, Iligan City. So nag-participate siya or attended siya as one of the judge sa may Jega Kidlat Auditorium, Purok Pandan sa Barangay Santa Filomena. Okay, so nag-attend ng Search for Women of the Night. Siguro ito yung parang nila, parang mga Miss Santa Filomena like that, no? Okay, so other updates? So, si Second Lieutenant Cabrera naman, which is the acting CMO officer natin ngayon, nag-attend ng joint press briefing of Provincial Government of Lanao del Norte, Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Initiated to ni Honorable Khalid Di Maporo, the Provincial Governor ng Lanao del Norte. Okay. So, ginanap ito sa Provincial Capital MCC Tubod, Lanao del Norte. Nung 9 March pa din yun, no? Siyempre, meron din activity nung 9 sabay. Attended the International Monitoring Team Site 2 and Lanao Region Stakeholders Exit and Welcome Team Site Leader 10 meeting. Initiated naman ito ni Colonel Rodzuan bin Abdulgani, Team Site Leader, IMT Iligan City, held at Barangay Palao, Iligan City. So ito yung ano natin, no, yung pag-turnover nila ni Colonel Rodzuan bin Abdulgani, no. Ang pumalit sa kanya si Captain Rusli Ahmad ng Royal Malaysian Navy. Bali sila po yung papalit na siya po yung papalit na team site leader dito sa International Monitoring Team na nasa Iligan City. So ano pa yung next na updates natin, Kuya Steve? So, noong March 11 naman, si acting CMO officer pa rin natin, si Ma'am Cabrido, together with Army Recruitment Office Mindanao, yun nga yung sinabi natin last week na magkakaroon ng mini job fair initiated by St. Michael College. So we've been invited, headed by Mr. Julius Felicidario, Guidance Counselor of St. Michael's College, held at SMC Auditorium or St. Michael College Auditorium yan sa may
Avenue, Iligan City. Munti ka na, alam mo, Quezon City. No? Medyo Tamis ang nanita. Okay. So yan po yung participate tayo na mini job fair dyan sa may St. Michael College na kung saan nakakuha tayo ng 33 na registrants po no, para sa job fair na yan. No? Meron po tayong 13 na men at saka 20 na women. Mas marami yung women na nag-register ko estimate. But anyways, yun nga po, no? Okay lang naman yun. No, yung job fair na yan po natin, no? At mamaya po, i-announce po namin yung mga exam, yung date ng exam at saka kung saan po yung venue para po regarding po to sa job fair. Kasi sa mga registrants na to, binigyan po sila ng slip na kung saan doon pa lang sila mag-exam yung date na yun. So, on March 11 pa rin, nag-conduct tayo ng IED awareness campaign dyan sa may MSU IIT. Siyempre, together with 33rd EOD team sa may ASCOM PH. Ayan po yung inandak natin, no, 11. Bali, 2 sessions po yan eh. Simula po no 8 o'clock. Actually, 8 o'clock po yan. Hanggang, tapos pangalawang session is hapon na yan, mga alas 2, ganun. So, different students po yung ating audiences. Students and faculty staffs. Yun po yung mga audience natin doon, no, kung saan umaabot tayo ng 1,000 mahigit. 1,200 Yes, 1,200 participants, parang ganun. So, yun nga, na meron tayong IED awareness po, no, na kinandak natin dyan sa may MSU IIT na kung saan para malaman nila, para maging aware at yung ating mga estudyante, mga faculty and staffs na kung saan magiging aware sila regarding sa mga improvised explosive device. So, noong March 12 naman, in partnership with together with Army Recruitment Office Mindanao, they conducted information drive on Philippine Army recruitment para sa mga graduating student naman ng St. Michael College and MSU IIT. Actually, dalawang session din to. Nung una yan is alas 9 ng umaga at saka nung pangalawa is alas 2:30 ng hapon, yung MSU IIT. Sa SMC, alas 9 yan. Nung nag-conduct tayo ng information drive, ito yung regarding sa kung ano ba yung pinapasok nila. Ito yung mga, ano po ba yung iba't ibang benefits na nakukuha ng isang sundalo. Ano ba yung mga requirements. Ayun po yung kinandak natin ng information drive dyan sa SMC at sa MSU IIT. Okay, nung March 12 naman, so ako tsaka si Ma'am Cabrido, acting CM officer pa rin natin, nag-attend kami ng IP's Indigenous People Right Advocacy and Cultural Sensitivity Training for Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Headed by Mr. Timue Woy Lim P. Wong, MPS Regional Director of National Commission on Indigenous People Region 9. Ginanap ito sa Hotel Preciosa, Zamboanga City. Okay, sa Zamboanga pala yan, no? Wait, mukhang nakapunta pala na Zamboanga kaya pala hindi kita nakikita nito last time eh. 9 hours nga yung biyahe namin. 9 hours or 12? 9 hours lang kasi private ano man. So private medical, yes. Kung bus ka, no, abutin ko ng 12 hours. Hindi, marami kasi siyang stop by. Sa Actually nga, COVID, alas 3 kami ng hapon umalis, then alas 12 na ng madaling araw kami nakarating doon sa Zamboanga City. Okay lang yun. At least, wala kang pasalubong sa akin. So, kaya nga nung pag-uwi naman, hapon na rin natapos yung training. So ano to regarding to sa mga indigenous people, yung mga katulad ng mga Badyaw, they give information for us na yung mga rights nila. Okay. Kasi pag daw minsan the same rights pa rin naman, di ba? Minsan kasi nangyayari kasi pag nagkakaroon tayo ng encounter, di ba? So nasasagasaan sila. So may mga rights din pala sila. Okay. Yes, so, meron naman talaga. Bigyan tayo ng more idea regarding sa rights and cultures din. Okay. So nung March 13 naman, conduct ulit tayo ng IED awareness sa MSU pa rin. MSU pa rin yan. Okay. So ito na yung last na session natin. Pero kasama natin dito, Kuya Steve, yung Philippine National Police. Bali yung kaya 13, nung 11 kasi sa atin din. 11, tama ba? 11, no? Sa atin. 11. So yung 12 kasi sa PNP yun. Pero in part nila tayo sa bali in part lahat talaga tayo, no? So partnership talaga natin dito yung Philippine National Police, yung Iligan City Police Siyempre, Office. yung nagturo yung sa taga-EOD. Oo, sila yung nagbigay ng
formation drive. Mhm. Ayan, tapos nagkaroon na rin ng closing ceremony, no? Kasi nga last session na to noong 13. Ah, So, sa upcoming activities natin kay Steve, meron ba tayo? so upcoming activity this coming March 24, magkakandak ng Civic Action Program with ABS-CBN Lingkod Kapamilya at Kalamalaham Elementary School. Kalamalamahan. Kalamalaham. Kalamalamahan Elementary School. Sa may Barangay Rogongan, Iligan City. Okay. So sa March 25 naman, pre-employment seminar of Araw Mindanao. Army Recruitment Office ng Mindanao. At Iligan At Medical Iligan Center Medical College. Center So kay Juan, College. 25 March, no, nandiyan na naman po tayo. Kasama po natin ng Army Recruitment Office ng Mindanao. Ano po tayo? Kita-kita po tayo dyan. So sa 26 and 27, job fair naman dito sa MSU. Yun, yung job fair sa MSU IIT. Kasama po natin ulit ang Army Recruitment Office ng Mindanao dyan sa MSU IIT. Yan po, no? By the way, no? Steve, yung ano po na natin, na i-announce ko na yung examination date and venue po ng mga places kung saan po pwede mag-exam, no? Kung saan kayo pwede pumunta, no? Unahin po natin itong, ano ba date niyo yun? 15. March 15, no? So, meron po tayo dito is 13 April 2015. Meron po tayo dyan sa Tubod, Lanao del Norte. To be announced po yung venue pa nito kasi Venue na. kasi hinahanap pa yung venue nito. Mali, i-announce lang po namin. I-take note po sa ating mga tagapakinig. 13 April 2015, meron po tayo dyan. So, tapos meron po tayo sa 15 and 16 sa headquarters First ID, yan sa may Pulacan, Zamboanga del Sur. First ID or the 1st Infantry Division, meron po tayo. Ulitin ko lang po, 15 to 16 April 2015. Next is 18 April 2015, yun sa Isabela, Basilan, medyo malayo-layo na to. At syempre, meron din tayo ng 19 to 20 April 2015 sa may First ATG, Malagutay, Zamboanga City. Kaya po, no, kung nakakasunod po kayo, no, 19 to 20 ng April, dalawang araw po yung Army Recruitment Office ng Mindanao dyan. Next naman is yung 22 April 2015 sa may Aurelio Mendoza Memorial College sa may Ipil. Sa 23 April 2015, 22 po yun, no? Malinalito na ako. 22 sa may Aurelio Mendoza Memorial College sa may Ipil. 23 April 2015 sa may Sindangan, Zamboanga del Norte. 24 to 25 April sa may Jose Rizal Memorial State University sa Dipolog. At syempre yung last din natin, yung 27 April sa may headquarters po ng 4th Infantry Division sa may Camp Evangelista, Cagayan de Oro. So itong mga examination date and venue na po na ito, no? Bali sa 13, sunod-sunod po yung ating mga exam ng Philippine Army Aptitude Test Battery na kung saan nire-require para po makapag-apply po kayo ng pagsundado. At syempre ito lang yung basic requirements lang po yan, no? Yung NSO birth certificate, transcript of records and college diploma, syempre valid ID po. Yan na po. For more questions or issues and concerns, no? So, ito po yung pwede nyo kontakin, 0927-332-1077 or 0947-714-9299. Ulitin ko lamang po, no? 0929-332-1077. Nalilito na ako sa pagbasa nito. Mukha kasi siyang 7. 0929-332-1077 at saka 0947-714-92 and 99. Syempre kung meron po kayong mga social medias, pwede nyo po itong i-contact. Email address, no? arcmindanao_cdo@yahoo.com. At syempre pwede nyo pong i-like yung page nila sa may Aro Mindanao, yun po yung pangalan, Aro Mindanao, ARO Mindanao. Actually, Army Recruitment Office po yan. Pwede nyo po i-search yan sa Facebook para makita nyo po yung mga iba pang updates ng ating mga exam and venue po, no? Diyan din po i-announce yung venue sa Tubod, Lanao del Norte. So, Kuya Steve, sa current activities natin, Okay, current activities.
The unit maintains the 24/7 conduct of joint checkpoint operation together with our partner, Philippine National Police. And then, conduct of regular Zumba dance fitness at headquarters, Fort Mec Battalion, Camp Pintoy, Barangay Suarez, Iligan City, every Tuesday, Thursday, and Saturday. Ito na naman, nung last time, nung Tuesday ba yun? O nung Thursday? Thursday yun. Tuesday wala ka. Tuesday ba yun? Hindi, Thursday yun. Oo, Thursday kayo wala, iniwan niyo ako. Ako yung tuloy doon. Ako tuloy. Kumusta pala yung Zumba lang? Zumba master ng dito naman. Okay lang naman. Actually, sinama ko si... Reklamo si classmate ko, si Nera. So, sabi niya, hindi mo naman in-inform sa akin na Yun may nga changes pala. Sabi niya, hindi niya doon nakabisado yung mga moves. But anyways, okay, success naman yung namin. Ako na lang naiwan. Ano daw? But anyways, yun nga, ini-encourage ko rin na panoorin niyo po ng TV program. Nasabi mo na ba to? Yung TV program natin? Sa encourage to watch. Yung... Okay, sa Philippine Army Bayanihan ko lang po naman. Okay, yung Philippine Army Bayanihan po, aired on UNTV po yan sa 37, every Saturday, alas 8 po hanggang alas 9 ng gabi. At syempre, yung Facebook page po namin, no, soon i-update pa po namin yan. Medyo busy-busyhan na po kami. No? Please like our Facebook page, Fort Mechanized Infantry Kalasag Battalion. Nandiyan lang po yung makikita nyo po yung mga iba pang mga updates natin. So, yung hotline number sa request, Steve. Okay, hotline. So, sa Fort Mec Battalion, the telephone number is 222-3334. Again, it's 222-3334. Sa mobile hotline number natin, meron tayong 0917-59-44464. Ulitin ko po is 0917-594-4464. Sa 41st Mech Company na naka-under kay Captain Surila, 0917-720-5055. Ulitin ko po, it's 0917-720-5055. So, 41st yun, no? 41st? Yes. So, yung 42nd Mechanized Infantry Company, napagod si Kuya Steve. Sa akin po yung 42nd Mechanized Infantry Company, 0917-706-0379. Yun po yung 42nd Mechanized Infantry Company na naka-base po sa Baluy, Lanao del Norte. At syempre, ang 43rd Mechanized Infantry Company na nasa Matunggaw, Lanao del Norte, meron po tayo 0939-301-6903. Ulitin ko lamang po, 0939-301-6903. Ibalikan ko lang to kay Steve, no? Alam mo ba nung nagano kami? Information drive sa Philippine Army Recruitment. Bali, ano tayo niyan eh. Talagang ini-encourage na rin makasama yung mga ating mga, kumbaga mag-apply yung ating mga estudyante, no, makapag-apply sa Army. Nung may nakausap ako, no, isa sa kanila yung magna cum laude ng St. Michael's College. Nakapasok siya ng officer natin sa OCS, no, OCC actually. Nandun na siya ngayon. Plus 41, hindi ako nagkakamali, medyo matagal na rin. Pero hindi ko alam kung saan yung assignment niya ngayon, di ba? Kumbaga, grabe talaga yung pag-encourage natin kung paano makapag-apply itong mga batang to. Siyempre, no, kasi gusto nila malaman natin kung magkano ba yung salary upon entry kapag pumasok ka ng sundalo. No? Malaki man. Malaki nga eh. So ngayon nga, actually nung sa SMC at sa MSUIIT, yan yung dinidiscuss talaga nila kung gaano ba talaga ka-competent yung salary ng isang sundalo. Yan talaga. So ngayon, no, ito po, no, pag officer candidate ka, no, bangitin ko lang po. Pagpasok mo pa lang, or during the training. Yes, during the training, meron ka pong 31,865. Ganyan po na tala. Competent. Yun na yung gross. pinaka, ano, Yun na yung gross niya, yes. So, syempre, pag na-commission ka po by the President as second lieutenant, meron kang 36,285. Per month. Yes, per month po yan. Tumataginting na agad na. Kasama na ba yan yung, yung sa SA? So, kasama siguro yan. Kasama na feeling ko. Oo, kasama na yan. Yung subsistence na allowance sila, di ba? No? So, pag pag third class trainee ka, o yung trainee ka pala ng candidate soldier. Yun yung mga enlisted personnel. Oo, yun yung mga enlisted personnel natin. Actually, pag pumasok ka naman yan, hindi ako nagkakamali, is nasa 19.
Mo ba ako? 19? Actually, nung part ng training namin, nagsasahod kami ng 13,000 on training. Training siya. Training po yun. Okay, 13. So, syempre, tinatanggal dun yung pagkain. Ay, okay. So, almost 10 plus is the clear money na pwede mong maiwi after the training. Okay. So, ang training kasi is umaabot ng may 4 months, may 6 months. Depende dun sa dun sa transition ng or process ng training. Pero at least competent pa rin siya. Kasi pag ngayon, pagka-private mo, magkano na ba sinasahod ng private niya? Actually, ngayon nakalagay sa payslip ko, mga nasa 21,000. Okay. Pwede na. Gross. So, may mga deductions naman yun. So, actually, kailangan, syempre, may savings tayo. So, ngayong May, so may 7,000 ako na savings. So, sumasahod na lang siguro ako ng 3 plus. Okay, yun. Siyempre, ganun po talaga ako competent yung ating mga... Siyempre, kailangan din natin mag-save para sa future. Tama din yun. Yung sa akin, magkano na ba sa akin? Binibilang, okay lang. Anyways, yan nga po, no? Yan po kasi yung una na pag-usapan doon sa sa information drive natin sa SMC tsaka sa MSU-IIT, no? Talagang interesado sila mag-apply. Actually, nung pagkatapos nung pagkatapos nung information drive natin, lumapit na sila, na sila. Very curious kasi sila. Yes, actually, very curious nga sila eh. Actually, next time, dalhin ko na lang ulit. Since na April pa naman to exam, dadalhin ko yung natin, mga pwede nilang pasukan sa Army recruitment. Bali, lang natin, i-announce natin. Kasi, ang iniisip kasi nila na ang Army kasi, o ang pagsusundalo is, puro panggera lang. Oo. Yun ang first kasi. Yun kasi actually kasi before di ba, kahit ako noon, pag sinabing sundalo, ay pang war fighting to mga to. Yes, pero kung sabihin nga namin sa inyo na may iba't ibang specialization po tayo na kinukuha po, no? At syempre yung mga benefits po natin, no? Katulad niyan, pwede po kayong mag-aral both local and abroad. Oo. Yun yung mga special Yes, special benefits na yan actually. Tapos, kumbaga nag-aaral ka na, sumasahod ka pa. Mas malaki ang sahod syempre sa ibang bansa pag nag-aaral ka. Syempre yung allowance is bigger than Philippine money. So ako ngayon, tinatarget ko makapag-aral ako na ibang bansa eh. Sana meron. But anyway. Yun natin sa may peacekeeping. Peacekeeping na. Marami pa. Yes, marami pa. It depends talaga. Katulad ko, di ba, nakatapos na ako ng public affairs course, meron ding ibang nasa US na talaga na kursong ganun. Okay. So, magiging napaka-challenging ng mga na yan, mga courses na yan. So, yun nga, isa pa rin yung benefits, no? Sinasabi nila na-apply lang yung benefits natin sa sarili natin, but no. Pati po yung aming magulang. Yes, dependents. Parents, of course. Siyempre, yung mga deductions kasi natin dun sa payslip natin, meron dun mga insurances, kaya malaki yung deduction. Siyempre, isi-save mo yung, parang magpupundar ka ng insurance mo, in case na may mangyari sa'yo, at least yung parents mo, hindi mo problema sa'yo pag nawala ka. Yes, tama yun. So, yun nga, pati yung... Tapos, one of the benefit pa doon is, in case na may mangyaring hindi maganda or sabihin na natin na mawawala tayo sa mundo, meron din continuation ng payment para sa parents. Tama. Yun yung number 1 na pinakamaganda sa Philippine Army. So, talaga, in other work, like private or... Yun nga eh, katulad nga, na-discuss yan, sabi nga in other words, the private companies, once na nag-background ng private companies, medyo talagang tagilid tayo, parang gano'n. Pero sa atin kasi, kumbaga... Unless na gusto mo, gusto mo magtuloy sa service, go ka lang ng yung sinasabi nila na 6 feet, yung isang feet mo is na, 6 feet below the ground. Below the ground na one parang of sabi the nila. leg. Oo, parang gano'n sinasabi nila. But yeah, it's true. Totoo, but yun nga po sinasabi nga natin, no? I-announce po namin next time, no? Na iba't iba po yung specialization ng pagiging sundalo. Hindi lang po sinasabi na puro ka gera. Yes. Actually, based on experience ko ngayon, so hindi naman lahat battlefield. So actually ako ngayon nasa office ako. Kasama ko nga si Kuya Ryan sa office. Which is workmate ko siya. Okay. Yun nga po, no? Kasi, iba't iba po talaga yung ating mga ginagawa, no?
Kaya hindi po ganun kahirap. Actually, Kuya Steve, yun puro babae talaga yung malapit sa atin. Alam mo ba yun? Puro babae. Pero ang naging problema nila kung alam mo kung ano, Ano yun? PFT. Oh, one of the basic requirements kapag pumasok ka ng pagsusundalo is the physical fitness test, which include push-up, sit-up, and 3.2 0.2 mile run. mile run. Oo, dapat nag-practice na po kayo kung interesado po talaga kayo. Pero actually, yung passing ng babae at passing ng lalaki, hindi naman ganun kataas yan. Kaya mo talaga yan kung interested ka talaga. More practice lang kasi Mm. ako, dito nag-apply ako parang Mm. bagsak pa ata kasi nadidevelop po ang kalakasan Mm. during the training. Tapos ang issues and concern pa ng mga estudyante, sabi nila na, Sir, paano pag bumaks ka sa PFT? Kasi ang taas talaga, yun yung feeling nila. Oh, mataas kasi pag civilian, from civilian ka kasi pag inisip mo yung ganong standard ng push up and sit up, napakataas talaga yung Yes. level kasi. Pero pag nakapasok ka na, ay, mani-mani na lang Pero po. sabi ko nga huwag kayo mag-alala. Alam mo kung bakit? Kasi may retake naman. May retake. May retake pa. Kaya more practice po. Oo, yun lang, mahirap mag-retake kasi Mm. bugbog ka na sa unang PFT tapos mag-retake ka pa. Yes. Kailangan, Medyo may first kahirapan take mo pa. pa lang is maiano mo na, Mm. may pasa mo na, para hindi masakit sa katawan. Kasi Oo. masakit sa katawan yun eh. One day ka man din bago Kaya ano, pero at matanggal least yan sa- diba, yun, kung gusto niyo po talaga, kung interested po talaga kayo, no? Dapat po talaga, paghandaan niyo na po yan. At saka meron pa, may raise pa sila ng question. Ang babae po ba, sabi nila, ang babae po ba is kasama din sa gera? Based on as sa alam ko, wala man siguro. Actually po, yun Nasa nga po, office lang sila. Yes, actually administrative, ano po sila, yun po yung ginagawa nila, administrative, ano to, tawag ito, parang mga office works po yung Office ginagawa workers nila. lang po sila. Oo, So, yun po although yun. may na-assign sa mga unit na Field units, oo. pero hindi sila Mm. inaano as hindi parang As- hindi sila allow sa sa operations, mga Operations. ganun po. Kasi nga naman, no, yung mga babae nga naman natin is, syempre naman, iba rin naman po yung ano nila, yung kanilang mga gawain sa atin, sa aming mga lalaki. At syempre po, no, yung pag ito, yung ano pa nila, kung pwede daw bang diretso na lang training sa yung mga babae kasi sa office lang naman din daw. Kasi sinagot na namin yun. Kung pwede daw ba pwede ba diretso na lang po, wala nang ano. Actually meron on process kasi yung on mga process ganon. pa rin eh. Pero actually yung mga ganun na bagay is ito po, no, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kailangan pa rin mag-training. Alam mo ba kung bakit, Kuya Steve? Sige, ikaw na sa Okay, so ayan, kaya kung bakit kailangan nila mag-training kasi yan yung sinumpaan natin. Okay? To protect this country, di ba? To serve this nation and to protect the people. Okay. Yan yung sinumpaan natin. So even though na babae o magwalalaki ka, kailangan talaga is mag-undergo ka ng training to be prepared sa anything na mangyari. Tama ba? Oo. Even though na nasa office kayo, pero at least prepared ka lang. Oo. Wala namang ano dun. Wala naman siguro masama dun, di ba? At Doon mo least, kasi pag hindi nag-training ang isang tao or yung sinabi nga nila na pwedeng diretso na lang, Mhm. hindi kasi pwede yun. The build, yung attitude, discipline ng isang tao, change during the duration of training. Yes, tama. Kasi mamomold meron ka. tayong civilian attitudes kasi, yun yung minsan, kasi sa trabaho sa labas, yung mga private sectors na pinapasukan mo, pag ayaw mo na, pwede mo na sabihin ayaw mo na. Yes, pag ayaw mo na, ayaw Sa mo na Philippine talaga. Army, hindi pwede yun. Pag ayaw mo na, kailangan mo pa rin i-push through. Hindi, totoo po yan. Kailangan Totoo mo yan. i-push through yung limits mo. Kailangan talaga siya na... Yung mga limitations mo na hindi mo kaya ng civilian ka, gagawin mong mas mataas yung level. Yes, pag nakapasok ka na. Kasi nga sabi nila, the more sweat in training, Training is the less blood in the battle. less you bleed in battle. Parang the ganun, less you oo. bleed. Actually, nabasa ko yun. Nandun ako sa may sa may Basic ba yun? Sa may... Kasi yung attitude and discipline ng isang tao, kasi pag hindi na-transform yun, parang ang pangit tignan, lalo na pag naka-uniform ka. Yes. Dapat mabago talaga siya, Oo. di ba? Sa training yun nakukuha. So yun nga po, no, sa mga naging interested namin mga applicants no, sa SMC tsaka sa MSU IIT, yun nga po, no, in-announce ko naman yung mga examination venues para po, ipopost ko rin po ito sa may Facebook page namin, no. Ako pa.
tapos na ba yung oras namin? Akala ko naman, kulang pa, tapos na pala. Okay, so yun na lang po, no? Konti na lang po yung oras natin. But before po kami mag-end, no? Siyempre, yung message po. Pwedeng Kuya Ryan, pwedeng magbati daw sa mga friends ko sa Kasi Facebook. may pahabol po si Kuya Steve na mga gusto mamati. Ano yun? So, Totoy ba to? Ay, pusong ba to? Ano, Totoy ba to? Okay, Yun na sorry. tayong kanta, sabi ko, Totoy ba? May kanta bang Totoy ba to? So, mag-start tayo kay Rosemary Dumagin ng Barangay Suarez. Okay, so Maria Mercedes Hermosillas, kapitbahay din siguro natin. nakikinig sila ngayon. Nag-aantay ito. Si Mary Grace Duhay Lungsod, Oga. And then si Mek Reka dyan sa may Iligan City. Hindi lang natin alam po ano yung para natin, ba't magkaroon nga na ginagamit. Tapos siyempre si Sir Aldrin Santiago ng 42nd to eh. Dan si Sir Santa Maria, and pinapag-rate niya yung class 16-2010 Matarong class. Matarong class yun. Oh. And then si Abby G. Junaldo, and then si Annalisa Calda. Yung classmate ko Madami yun ang sa atin. si Randy Nonescan Mga sa classmate mo all yun. 42nd personnel. Salamat daw. So si Santos na ano kasi pangalan to, Ruel Santos, at tropang naiwan sa Pantar from 43rd. God bless and mabuhay. Okay, so yan po yung mga ating mga tagapakinig ngayong araw na to. So sila yung nakikinig, and then thank you for yung may tiyaga kakinig sa amin, tsaka yung patience niyo regarding sa aming mga updates and news ng aming batalyon. So before po kami mag-end, syempre gusto ko iwanan itong message na to, no? In behalf of our battalion commander, at syempre in behalf of our brigade commander, no? Asahan niyo po ang 4th Mechanized Infantry Battalion na handang tumulong at siguruhin ang seguridad ng aming area of operations. Gaya nga ng aming motto, we are the guardians of peace and your partner in development. Yun lang po. Siyempre, happy Sunday mga kaibigan. Siyempre, end na po tayo program. And thank you and God bless all. Masama yung paalam mo Nagkwentuhan eh, no? Hindi, okay din yan kasi yun talaga yung concerns nila. Okay ba? Sana may mga issues and concerns